Nakakatawa itong balita na ito. Ngayon pa, January 2025, bagong taon. Nakakatawa itong balita na ito. Bakit hindi lumabas yung mga ganitong pahayag ng Supreme Court nung panahon ng KOJC? Tingnan nyo to, panoorin nyo to. Hindi pwedeng basta na lang manghahalughog ang mga otoridad kahit pa may dala silang search warrant. Ito ang binigyang diin ng Korte Suprema sa isang desisyon na isinulat ni Senior Associate Justice Barbie Cleonen, kung saan pinawalang bisa ang ginawang search sa bahay ng drug suspect at Pag drug suspect, bini-baby, hindi daw pwede basta-basta halughugin. May karapatan daw sila. Bawal daw yan sa Constitution. Wow, pag drug addict, inabsuelto ang akusado. inabsuelto pag drug addict. Hindi daw pwede yun. Liwanag ng Korte Suprema na requirement sa ilalim ng konstitusyon na ilarawan sa search warrant ang partikular na lugar na Di ba? Requirement pala yan sa Constitution. Ilarawan. hahalughugin. Layo nito na mapigilan ang mga otoridad na magpapatupad ng warrant na magdesisyon sa kanilang sarili. Kung saan Anong ginawa ni Torre? Nag-decide sila sa kanilang mga sarili. maghahalughog at kung ano ang kukumpiskahin. Dagdag ng SC, hindi rin pwede na masyadong malawak ang lugar na saklaw ng search warrant. Hindi pala pwede masyadong malawak. Anong ginawa nila? Ilang lugar ng KOJC, ilang compounds, sobrang lawak. Sabay-sabay silang nag-serve ng warrant of arrest. Nilusob nila kahit walang search warrant. Dahil may tuturing itong general warrant na ipinagbabawal ng saligang batas. Wow! Anong ginawa nyo dito? Tingnan. Bakit nito nung panahon ng KOJC siege na ginawa nila? Talagang malinaw na paglapastangan sa saligang batas. Sabay-sabay na nagsilbi ng warrant of arrest ang mga otoridad kaninang madaling Sabay-sabay araw sa mga properties ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Alas 3 ng umaga, mahigit 100 tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group, Special Action Force at Civil Disturbance Management Unit na naka-full battle gear at misulang sasabak sa gera. Galing mismo sa kanila yan. Mistulang sasabak sa gera. Ang naka-standby sa labas ng KOJC compound sa Buangan District. Nakabantay naman sa mismong gate ng KOJC compound ang mga taga-suporta ni Kibuloy kaya hindi agad nakapasok ang mga otoridad. Natural, wala kayong search warrant Gamit ang fire truck na nasa likod ng gate, sinabuyan ng tubig ang mga staff para hindi makalapit at umakyat gamit ang hagdanan. Kulang pa yan. May namatay nga may namatay nga dahil sa pinaggagawa nila Kaya nagkaroon ng face-off o tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Walang war, part na po ito ng procedures natin May gana ka pang patawa-tawa ng ganyan, may namatay. and in serving warrants of arrest. Tanging si KOJC Legal Counsel na si Attorney Israel Totorion lamang ang tumanggap ng kanilang warrant. Pinuntahan din ng PNP ang premises ng Buong Jose Maria College Foundation. Persahan din pinasok ng CIDG ang KOJC compound sa Pwersahan. Walang search warrant. Ano sabi ng SC ngayon? Bawal sa konstitusyon yan. Yung malawak at hindi pwedeng halughugin kahit na meron dalang search warrant. Anong ginawa nila dyan? Glory Mountain at Prayer Mountain. Dalawang compound, Glory Mountain at Prayer Mountain. Makikita pa sa CCTV footage ang parsahang pagwasak sa yero na gate. Pagpasok ng mga pulis, agad silang pinigil ng mga tao kaya sumiklab ang tensyon. 5 individual naman ang tinalian ng cable tie. Anong kinalaman ng mga yan? Ba't nadamay sila? Tapos magtangkang manlaban umano sa mga otoridad. Sa Manlaban? May mga baril, manlalaban yung mga yan? labas naman ng KOJC compound sa Malungon, Sarangani, ilang mga armadong pulis ang nakabantay. Ayon kay Piero 11 spokesperson Major Catherine De La Rey, maaaring magsampa ng reklamo ang mga nasaktan ng pulis. If totoo yung nangyari, the complainant Anong if totoo? May video na nga can file a complaint and file a case kung kailangan.
sasagutin naman yan ng Binaliktad nyo pa nga eh. Kayo pa nga ang nagsampa ng kaso sa kanila. Kakapal talaga. iniisip din natin baka mag-resist yung mga supporters and followers. Nakita naman yung kanina na nandun na sila ka-standby for any Oo, nakita ninyo yung comparison nung nagsagawa ng pagsuserve ng warrant of arrest ng NBI? Di ba napakatahimik? Malugod na tinanggap ng KOJC sa loob yung pag-serve ng warrant of arrest. Kayo, pinilit ninyo may underground, ang ending napahiya kayo, doon lang pala sa hangar nakuha yung tao. Or kasi sumuko siya ng kusa. Asan yung underground? Nagtago sa underground. Ang dami yung sinira ninyo yung compound. Kung ano-anong binungkal-bungkal ninyo sa ilalim ng lupa. Kung ano-anong mga pinaggagamit ninyong mga device. Ang ending, wala. Napahiya kayo. Niwala nga kayong search warrant. Anong pinagawa? Pinagsisira ninyo yung mga ari-arian na mga kagamitan dyan ng KOJC. Ang tanong, sinong magbabayad ng mga yon? eventualities. Ayon naman kay Attorney Torion, ang legal counsel ng KOJC, isa umunong paglabag sa batas ang ginawang pagkalughog at pagpasok ng mga pulis dahil wala silang naipakitang search warrant kundi warrant of arrest lamang. Dapat anya mapayapa ang ginagawang pamamaraan ng pulis para hanapin si Kibuloy. Umakyat yung mga ibang mga pulis, mga 3:30 in the morning, 4 o'clock, ganun, na nag-attend kaya nagulantang yung mga members. Kung wala kayong search, wala naman kayong karapatan na magamit pa kayo ng stairs at lusugin kami dito at may nasaktan pang dalawa. Hindi talaga po pwede sana na magpasok ka sa lugar. Buti sana kung nakita mo yung tao at pumasok siya doon sa lugar. Plano ng kampo ni Kibuloy na mag-file ng blotter sa pulis. Nasaan yung SC na yan nung time na yan? Tingnan nyo. Nasaan yung SC nung time na yan? Kung tutusin, di man nila kailangan magpuwersang pumasok doon. May drone. May chopper. Makikita nila kung may umalis, di ba? O kaya mag-surveillance sila muna para sabihin nila nasa underground. Tapos, bagong taon, magbibigay yung Korte Suprema ng ganitong kautusan or pagpapaalala na bawal. Pero ang kinakampihan dito, yung nahuling drug addict or durugista. Pwedeng basta Ulitin natin, hindi pwede. na lang manghahalughog ang mga otoridad kahit pa may dala silang search warrant. Ito ang binigyang diin ng Korte Suprema sa isang desisyon na isinulat ni Senior Associate Justice Barbie Cleonen kung saan pinawalang bisa ang ginawang search sa bahay ng drug suspect at inabswelto ang akusado. Pag drug suspect, pakawalan at bawal po. Pero pag isang religious institution at natag na kalaban ng gobyerno o namumuna sa kabalbalan ng gobyerno, tingnan yung ginawa. Na-disrupt lahat ng maganda, mapayapat pamumuhay ng isang religious institution. Nasaan kayo ng time na yun?